I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, it's me again. Hello, universe. Naku, mga kababayan, ha? Sa ating mga kababayan na nag-message, siyempre, pagbigyan natin, ano ba ang nangyayari sa PhilHealth. Okay? So, ito guys, ang aking reaksyon. At bago nyo panoorin yung sinabi ng ating mahal na Pangulo, no? So, alam nyo, no, sa totoo lang, ako, may tiwala po ako sa ating mahal na Pangulo. Sa mga bumabati ko sa kanya, lalo na po dito sa issue ng PhilHealth, sabi ng mga dilis, kinurakot daw ng pamahalaan. Ay wow, ang galing nyo talaga makapagsalita, no? Hindi po kayo marunong mag-research mas magaling pa kayo sa namumuno. Kung zero subsidy, it doesn't mean walang pundo ang PhilHealth. Yun ang alam nyo. Kayong mga dilis, bago po kayo manira at mag-spread ng fake news, mag-research po muna kayo, mga kababayan. Hindi nyo alam ang punot dulo. Hindi nyo alam kung ano talaga ang totoo. So ngayon, si Pangulong Marcos Jr. ang mag-explain sa inyo. Tama na yung mga paninira nyo, ginagawa nyo lang yan dahil para matakpan yung issue ni Sara Pangungurakot sa confidential fund niya. Style nyo bulok. Alam na namin yan. Binaviral nyo ang issue sa PhilHealth. Binaviral nyo. Bakit nyo ibabiral? Hindi naman kinurakot yun. Masyado kayong tawag dito, masyado kayong obsessed sa issue ng PhilHealth. Si Pangulong Marcos Jr. nga hindi nga obsessed dahil alam niya kung ano ang totoo. Di ba? Sabi dito sa News 5, basahin ko guys. Kahit pa maraming umalma sa zero subsidy na ibinigay sa PhilHealth, kinakampihan pa rin ni President Bongbong Marcos sa desisyon na bicameral conference committee. No, nagkaroon kasi ng bicameral conference ang Senado at saka ng House. So, zero subsidy ang PhilHealth. Pero it doesn't mean, mga kababayan, walang pundo. Mayroon po malaki. At nagagampanan naman nila at nabibigyan din naman nila ang mga pangangailangan ng mga pasyente or sino man dyan. Tuloy. Sabi dito guys, sabi ng Pangulo, nasa 500 billion ang reserve fund ng PhilHealth. Ayun naman pala Anong problema ng mga dilis? Bakit ito binaviral nila? Kung makapagsalita kayo, ang akala nyo, malinis yung dating sekretary ng PhilHealth, si Duque. Anong nangyari kay Duque? Magkano ang nawala sa PhilHealth nung siya ay umupo? Sige nga, mga dilis. Di ba? Nakapagpiyansa siya at saka yung isa, si Mr. Lau ba yan? Correct me if I'm wrong. Bakit sila nakapagpiyansa? Kasi mayroong na anomalya na nangyayari sa PhilHealth nung panahon ni Digong. Kaya ayus-ayusin nyo. Ang manira, dapat yung totoo. Pero kung gawa-gawa lang at fake news, huwag nyo nang gawin yun. Mapapahiya lang kayo. Ito, tuloy. Sabi dito guys, sabi ng Pangulo, nasa 500 billion ang reserve fund ng PhilHealth. Yan naman pala Pero nasa 260 billion lang umano ang kailangan pondo ng state health insurer, kaya sobra pa ang kanilang reserve fund. Ngayon, ano ang problema sa PhilHealth? Ngayon, ano bang problema? Kasi kuda kayo ng kuda, mga dilis. Ginagawa nyong issue, binaviral nyo. Hindi nyo alam kung ano ang totoo. Hindi nyo alam kung anong punot dulo. Nagmamalinis kayo. Si Secretary Duque ng PhilHealth, ex-secretary ni dating Pangulong Digong, ano nangyari? Nakapagpiyansa siya kasi maraming nawala. Makapagsalito itong mga to, malinis. Wow! Dagdag ng Pangulo, hindi sa budget ang problema ng PhilHealth, kundi sa sistema. Ayun. At least, ang pera ng health malaki pa. 500 billion, kunam. Ibig sabihin, kahit hindi sila bibigyan ng another pundo, wala nang problema. Malaki ang pundo ng PhilHealth. Ang problema, itong sistema. So, dahil sa sistema na yan dapat ang baguhin. Yun, madali lang yan. At least hindi kurakot.
Hindi kinurakot ang pera ng PhilHealth. Taliwas doon sa mga ini-spread ng fake news ng mga dilis. Nakuno, kinurakot daw ang pera ng PhilHealth. Ang galing nyo ang galing nyo talaga. Wow, kung makapagsalita malinis, yung dating sekretary ng PhilHealth, hindi kayo naloka. Ito, kung gusto nyo malaman yung mga sekretary ng PhilHealth, itong ex-secretary ng PhilHealth before, si Irduque, i-research nyo, ano bang nangyari sa kanya. Nakapagpiansa yan research nyo, mga dilis, alam nyo yan. At itong bago si Digong, itong nakaraan mga PhilHealth, nako, mas malaki. Ewan ko, ayaw ko na magsalita. Pero, ito, para kompleto detalyado, mga kababayan, panoorin nyo po yung explanation ni Pangulong Marcos Jr. Panoorin nyo, para naman malinawan po kayo. Ngayon, pag napanood nyo yung explain ni Pangulong Marcos Jr., siguro naman, sampal yan sa pagmumuka ng mga dilis na malinis kuno. Nakita yung PhilHealth, pero hindi nakita yung issue ni Sara Duterte. Ang galing nyo naman talaga, At least yan, hindi kinurakot. Yung sistema lang ang problema. Pero dahil sa sistema na yan, kayang baguhin yan. Panoorin nyo itong sinabi ni Pangulong Marcos Jr. So, yun guys, malinaw na malinaw at naintindihan natin yung kanyang explika pag napanood nyo ito. Eto na. PhilHealth has a 500 billion reserve. And the cost of to provide their services in 1 year is less than 100 billion. So their budget actually for expenditures in the 260 billion is 100 and plus billion. So meron pa ring reserve. That's why I know na naabala ang tao because bakit natin binawasan? Dahil ang katotohanan dyan ay kung tignan ninyo, kaya binawi ng Department of Finance yung ilang reserve na naman doon na naiwan dahil hindi nagamit yun ng ilang taon. See? In other words, the PhilHealth has sufficient budget to do all of the things that they want to do. So let's go back the last 2 years. Kung titignan ninyo, ang services na binibigay, ang mga treatment na binabayaran ngayon ng PhilHealth ay nag-expand na ng gusto. We are taking care of many more conditions, many more diseases. We have more dialysis patients. We are attending to more people. That's from the budget of 2023 and 2024. So patuloy, pataas ng pataas. Pati yung pagbayad. Ang payments ngayon natin for cancer, for the other diseases, hundreds of percent ang increase doon sa dati. In other words, kaya ng PhilHealth na bayaran niya. And the reason why is that we do not want to subsidize it is because it is the subsidy will lang doon sa bank account ng PhilHealth, hindi magagamit. Marami tayong paggagamitan noon. So that's a simple explanation there. Is that they have sufficient funds to carry on. Because ang problema sa PhilHealth, ang problema ngayon sa PhilHealth, hindi tungkol sa pagbigay ng serbisyo. Hindi sa pagbigay ng insurance cover. Hindi yan ang problema na kulang sila sa budget kaya hindi sila nakakapag-alaga ng tao. Kulang sila sa budget kaya maliit ang bayad. Hindi yan ang problema. Ang problema, kung titignan ninyo, you look at the reports that are happening, sa dami ng bagong services ng PhilHealth, sa dami ng mga bagong payment na binibigay ng PhilHealth, nababara ang sistema. You can see there are in the provinces, merong mga tao nag-aantay buong araw, yung pilat 200 tao. Nag-aantay, magke-claim sila. Hindi naman mahirap. Pero that's what's happened in PhilHealth.
Yun ang problema sa PhilHealth. The problem is the processing capacity. Kaya ang naging priority, ang naging isa sa pinakamalaking priority sa PhilHealth, of course, to continue to provide services, to continue to provide insurance, is pag-digitalize na kayo. Patuloy kanila, that's where the effort is para lahat itong mga taong ito ma-process natin. Tuloy-tuloy naman, tuloy-tuloy. Tuloy pa rin ang insurance, tuloy pa rin ang bayaran ng claim. And at the same time, mabilis makuha ng tao yung kanilang insurance claim. Oh, at ito naman ang sinabi ni Secretary ng PhilHealth na si Secretary Herbosa. Oh, sana man lang tumigil-tigil na kayo sa paninira tungkol dyan sa issue ng PhilHealth. My goodness, utak talangka kayo, utak pulbura, utak dilis. Kuda kayo ng kuda, wala naman kayo napapala sa mga pinagsasabi nyo. Ang akala nyo kasi, kayo lang ang mga nasa social media na walang kumukontra sa mga fake news nyo. Kayo. O ito, sabi ni People's Tonight, nilinaw ni PhilHealth, ni Health Secretary Ted Herbosa ngayong Lunes, December 16, na bagamat walang matatanggap na subsidiya ang Philippines Health Insurance Corporation, which is ang PhilHealth, mula sa gobyerno sa 2025 national budget, mayroon pa po itong 150 billion surplus mula sa budget nito ngayong taon, sapat upang bayaran ang subsidy ng mga indirect members nito. Ayun naman pala Ano naman bang problema itong mga dilis na ito? Ang laki ng problema nyo ha? Oh. Ay nako. Tumalo na lang kayo sa tulay at maligo. Tuloy. Sa 2024, 63% lang po ang utilization ng pera na ina-allocate ng pamahalaan para sa PhilHealth benefits. Mababa yun. Diba kung sa atin, sa DOH, lagpak yun. 63% ibig sabihin, nung nagkaroon sila ng surplus ng 150 billion, sinabi ni Herbosa sa flag ceremony ng Department of Health, which is ang DOH. Ayan, no? O, malinaw naman siguro sinabi ni Secretary, guys, ha? Mas marami pa yung natira. O, yun naman pala, 150 billion. Kaysa hiningi natin, na 74 billion. Yun naman pala, guys, Anong pinoproblema nitong mga salot sa lipunan? Diba, presented ko sa Kongreso ay 74 billion subsidy for indirect contributors. Kayang-kaya bayaran ng PhilHealth yung 74 billion dahil may sobra pa from last year. Paliwanag ni Herbosa na tumayo ring bilang chairman ng board of directors ng PhilHealth. Ayun naman pala nagmamagaling kayo sa mga namumuno. Anong alam nyo naman? Ay, hintayin nyo naman i-explain ng sekretary at i-explain ng Pangulo. O, diba, napanood nyo, napakinggan nyo yung sinabi ng Pangulo. Anong problema? Sa sistema. So, ibig sabihin, baguhin yun. O, madali lang yun. At least, hindi kinurakot ang pera. Kaya, ikumpara mo doon kay Piatos. O, naghakot ng milyon-milyon. Hindi mo alam kung saan yun nilagay. Kaya wag kayong maninira sa gobyerno ng Marcos. Titingnan nyo muna yung sinusuportahan ng politician. Kung malinis ba o hindi. Kayo naman talaga, oo. Tuloy. Ayan, mali po yung sinasabi ng mga kumukontra na walang budget ang PhilHealth. Meron po. Napakalaki po ang i-approve ng budget ng board ng PhilHealth. 284 billion po ang budget for 2025. Ang nawala po ay government subsidy, dagdag ni Herbosa. Sus Mario Joseph, hindi mo na kailangan na sirain pa ang gobyerno. Kasi ang gobyernong Marcos, very organized po yan. Si Pangulong Marcos Jr. lang Alam nyo guys, ina-audit, sinusuri niya, tinatanong niya yung bawat ahensya kung okay ba yung kanilang mga budget. O kumusta na yung mga yung kanilang mga proyekto. Ibahin nyo si Pangulong Marcos Jr. kaysa kay Digong. My goodness. Ibahin nyo. Sapat naman siguro yung paliwanag niya. O yan din. Sinabi ni Secretary Herbosa. Anong pinuputok ng butsi nitong mga dilis na ito? Sus Maris, mas magaling kayo kaysa sa Pangulo? Mas magaling pa kayo doon sa namumuno? Sino na nagsasabi na walang pundo? Itong mga dilis na ito. Kung makapagsalita, ang linis nyo, ha?
Ay, nako. So, yun guys, no? Ang aking pinaka-latest updates video. Ayan. O, malinaw naman siguro yan, ha? O, ayan. Ang sakit ng mga DDS kung magpapakalat ng fake news. Ha? Mali na walang budget ang PhilHealth. Meron po, napakalaki po. O, ayan. Hindi po na walang budget ang PhilHealth. Ang PhilHealth kaya pa rin tustusan ang lahat ng benepisyo. Yung mga membro, wala pong mawawalang benepisyo. Napakarami po pera ng PhilHealth. Paglilinis Health Secretary Ted Herbusa. Oh, 'di ba? Maraming pera. Hindi nawawala po 'yan. Yung sistema, ayan yung sinasabi ng pangulo, 'di ba? Sistema. So, kayang baguhin 'yan at ayusin. Oh, i-organize ng mabuti para maayos ang pamamalakad. Oh. So, yun guys, ano po ang kapalagayan nyo? Ay, ako, huwag kayong maniwala dyan sa mga nagpapakalat ng fake news. Mga kurakot ang mga yan. Yung mga nagpapakalat ng fake news, ay, nako, mga kurakot ang mga puon yan. So, yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye, 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 and babush. God bless Philippines.